Detalye sa biglaang pagpanaw ni Chino Trinidad sa edad na 56 years old. Life and legacy ng isang sikat na journalist. Malungkot na inanunsyo ng anak ng sikat na sportscaster at sports journalist na si Chino Trinidad ang maaga nitong pagpanaw sa edad na 56. Kinumpirma ng anak nitong si Floris Trinidad ang paglisa ng kanyang ama sa pamamagitan ng isang text message na ipinadala sa GMA News Online. Aniya, "We are very sad to share the news of his passing last night, July 13, 2024. Sinabi nito na ang kanyang ama ay nakaranas ng heart attack habang papunta ito sa isang interview at meeting sa Newport World Resorts para makapanayam ang billiard legend na si Efren Bata Reyes at iba pang sports personalities. Naitakbo pa naman daw ito sa San Juan de Dios Hospital, subalit binawian din siya ng buhay. Pinarangalan din siya ng kanyang mga anak at sinabing ang kanilang ama ay isang passionate member of the media and sports community. Dagdag pa ng mga ito, known to many through his storytelling, he never stopped sharing the greatness of Filipinos. He was a loving husband and a supportive father. He will truly be missed." Ang kanyang mga kaibigan, kasamahan at nakilala sa mundo ng sports ay laking panghihinayang sa sinapit ni Chino. Alam kasi nila ang laki ng naiambag niya pagdating sa pagbabalita at pagbabahagi ng mga pangyayari sa mundo ng palakasan. Nakakalungkot ding isipin na hindi na niya maaabutan ang paparating na Paris Olympics na gagawin sa July 26, 3 araw matapos sana niyang ipagdiwang ang kanyang ika-57th birthday. Si Manolo Chino Laksamana Trinidad ay kinilala bilang second-generation sports journalist. Siya ang anak ni Fel Laksamana at ng longtime Philippine Daily Inquirer sports columnist na si Reca Trinidad. Si Chino ay unang nagsimula sa radyo at naging anchor ng isang sports segment sa DZRH noong unang bahagi ng 1990s. Ito ay ang Balitang Bayan numero 1 sports ngayon segment mula 1991 hanggang 1998. Nagsimula naman siya bilang sideline reporter mula 1993 hanggang 1995 sa Vintage Television para sa kanilang coverage ng PBA. Nang maglaon, nagtrabaho siya bilang isang play-by-play commentator, hindi lamang sa larong basketball, kundi pati na rin sa larong boxing, tulad ng blow-by-blow. Ang kanyang kapansin-pansing play-by-play game ay ang do-or-die upset ng Barangay Ginebra laban sa Mobiline Phone Pals noong 1999 PBA All-Filipino Cup Quarterfinals. Taong 2007, ang huli niyang pagsisilbi ng play-by-play sa coverage ng RPN 9 ng 2007 FIBA Asia Championship. Nakilala rin si Trinidad sa kanyang very passionate love for basketball at nang iwan niya ang Vintage Television. Dito na nagsimula ang offer sa kanya ng dating PBL chairman na si Josel Dosi. Nagsilbi siya bilang ika-8 commissioner ng kilalang Philippine Basketball League mula 2000 hanggang 2010 at pinalitan si Yeng Giao. Sa kanyang panunungkulan bilang commissioner, nakita niya ang pag-angat ng dominanteng Harbor Center Batang Pier Squad na nanalo ng 7 titulo sa liga. Isa rin siyang founding member ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Isa siya sa mga personalidad na nagtulak para sa karapatan ng SBP bilang Philippine Basketball Federation at lumaban sa mga failures ng predecessor nito, ang Basketball Association of the Philippines. Nagsulat din si Chino para sa Sports Flash at kinalaunan ay nagsilbing columnist ng sports website na spin.ph. Nagbigay pugay naman sa kanya si Reyla Chica, ang sports editor ng Tempo at former PSA president. Aniya, Chino Trinidad, a visionary leader, fighter and genuine lover of sports. Forever grateful to you, my cum, and everybody's commissioner. Para naman kay former Daily Tribune managing editor at former PSA president Aldrin Cardona, ito ang masasabi niya. Trinidad was full of dreams and passion. He will be remembered for his fire and friendship. Naging kandidato si Chino sa posisyon tulad ng UAAP Basketball Commissioner noong 2014 at chairman ng Games and Amusement Board o GAB.
Nang maglaon, hinirang siyang consultant ng Pilipinas Vismin Super Cup. Dumating ito sa kanya sa kasagsagan ng kontrobersyal na laro sa pagitan ng Siquijor at Lapu-Lapu City. At sinabing ayaw niyang makita na ang laro ay hindi iginagalang ng sinuman. Pero nilinaw niyang hindi siya consultant, kundi naging parte lamang ng grupo na nag-imbestiga sa controversial match na humantong sa pagpapataw ng lifetime ban sa mga miyembro ng Siquijor Mystics team. Pag-amin ni Chino, hindi na niya gustong bumalik sa Philippine basketball at nakapagbigay na rin siya ng tulong dito. Nais na lamang niyang magkaroon ng simple at tahimik na buhay. Ipinagmamalaki rin ang pagkakasama niya sa GMA Network bilang resident sports analyst ng istasyon. Humigit kumulang 2 dekada din ang kanyang itinagal dito at nagsilbi siya sa iba't ibang mga news and sports program bilang sports commentator na nabigyan ng pagkakataon para maging segment host ng Time Out para sa flagship newscast program na 24 Oras. Naging host din siya ng Saksi sa Double B sa Super Radyo DZBB. Matapos niyang umalis sa GMA, nagtayo siya ng cable channel at tinawag niya itong Pilipinas HD. Nag-organisa rin siya ng isang exhibit na tinawag niyang Pagpupugay, 100 taon ng Philippine Sports, na nakakuha ng minor citation mula sa Philippine Sports Writers Association o PSA noong taong 2015. Noong kaparehong taon, pinangalanan din siya bilang natatanging host pangpalakasan sa first MITV Gawad Kamalayan na ibinigay ng Mapua Institute of Technology. Kinilala din siya sa pag-ambag sa promosyon, kamalayan at pagpapahalaga sa Arnis at Filipino martial arts. Noong 2019, nakatanggap naman siya ng espesyal na parangal para sa meritorious conduct sa dangal ng Maharlika Awards. Binatikos naman ni Chino nito lamang nakaraang taon si Coach Chot Reyes at ang SBP sa maling paghawak sa Gilas Pilipinas noong 2023 FIBA World Cup at binansagan niya ito bilang Coach Voldemort. Sinabi ni Chino na nagkaroon ng mismanagement at favoritism sa coach ng Gilas at inakusahan ang ilang mga individual na inilalagay muna ang kanilang personal na interes kaysa sa kapakanan ng mga manlalaro at ng koponan. Dagdag pa niya, hindi raw muna unahin ang Philippine basketball at isa itong kasiraan sa programa at buong bansa na mayroong pagmamahal sa nasabing sport. Matatandaan naman na taong 2011 ay mayroon na ring pasaring si Chino kay Chot Reyes bilang coach. Isang insidente ang nangyari kung saan naagaw umano ni Reyes ang posisyon ng head coach na hawak ni dating Iran coach Rajko Toroman. Base sa kanyang salaysay, noong 2011 sa China, nasa 4th place ang koponan at assistant ni Toroman si Reyes. Tinawag nito si Manny Pangilinan at kinukumbinsi na hindi iyon ang dapat na paraan. Kaya nagkaroon ng balasahan at pagpili sa mga manlalaro bago ang international competition. Para kay Chino, napapaisip na lang tuloy siya kung ano ang naging kinahinatnan ng basketball team ng bansa. Nito namang nagdaang buwan ng May ay pinangalanan si Chino bilang bagong commissioner ng Sharks Billiards Association, ang unang professional billiards league sa bansa. Nagsilbi rin siya bilang commissioner ng Pilipinas Super League, kung saan ay tinatrabaho niya ang paglulunsad ng nationwide billiards at boxing tournaments sa bansa. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, lubos po kaming nakikiramay sa mga naulila at naiwan ng veteranong sports journalist na si Chino Trinidad.